Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang Good morning, umaga po Tagaban. sa inyong lahat, mga Magandang umaga kapatid. po. Good morning. It's Saturday. So, Sabado na naman po. At narito tayo muli sa ating awit ng pag-ibig, Part 2. Just imagine, nakaka-Part 2 na po tayo, mga kapatid. At maaring, God willing, magkaroon tayo ng Part 3 na alam ko may leading na si Pastor Alex tungkol dyan. At anytime, maaring maganap po ito. But anyway, magandang umaga po sa inyo lahat at siguro naman sa inyong harapan, kayo ay pamilyar na po sa aming mga, ayaw kong tawagin silang bisita, kundi sila naman ay isa sa mga haligi ng gawain pagdating sa lugar ng San Pablo, Calauan, Ayang Candelaria, di po ba, Los Baños, sila po yung mga haligi. Siguro batin muna kayo, mga kapatid. Lord. Pastor, opening prayer muna tayo. O, sige, para tuloy tayo. Sige. Panginoon, maraming po salamat sa malayong oras na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapagbahagi po sa araw na ito ang kahalagahan ng iyong salita, Panginoon, na siyang nagiging aming kalakasan, siya naming gabay, siya naming kayamanan, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at kalugdan niyo po ang magaganap na ito pong segment at ganoon din po ang mga nanonood o mga nakikinig ay patuloy niyo silang biyayaan din ng karunungan upang maunawaan ang aming pag-uusapang sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Ayan, Sige, so, bati muna kayo, mga kapatid. Saan natin doon kay Sister Liway. Oh, sige. Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Muli po, narito kami. Ako po, Sister Liway ng Compi San Pablo. Bumabati sa inyong lahat. Sino ho ba yung mga gusto niyong batiin, Sister Liway? Mga labi-dabi niyo? Siyempre, binabati ko ang aking mahal na asawa. Gayon din ang aking mga anak, si Emily, si Enally, Yes. at ang pamilya ni Emily. Ang aking apo, si Jan, si Bob, at ang asawa niya, si Roy. At sa Yes. lahat ng mga taga San Pablo, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Sister Doris from Candelaria. Good morning, Jesus. Binabati ko po lahat ang mga miyembro ng Compi, lalo po higit dyan sa San Pablo, at saka po yung aking mga kasamahan na miyembro ng Compi sa San Pablo, kaisa-isa po si Sister Flor. At saka po binabati ko din po ang si Brother Bobby, ang aking pong dalawang anak, si Iya, at ang aking pong bunsong si Uloy. Pwede pong batiin din yung aming ampon. Abay, lahat ho pwedeng batiin. Si Brixio po at saka po si Sato. Paki-qualify ho sino yung mga inampunan ninyo. Sino yung last two? Yung pong last two, ayun po ay aming mga aso. Sinabi ko na. Welcome to the family. Aw, Ayan, aw. thank you, Lord. And Sige, Sister Luman. Sister Luman. Good morning, Jesus. Hindi po. Naka-open. Meron
sige. At ito na lang. Good morning, Jesus. Binabati ko po lahat ng mga taga San Pablo, taga Kalawan, taga Los Baños, at ang aking mga mahal sa buhay, si Mana na nasa Amerika, si Sunny at saka si Chinky at ng aking mga apo. Good morning sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at kami po'y narito muli upang bigyan ng luwalhati ang ating Panginoon at ang ating pag-uusapan ay napakaganda sa umagang ito pero meron tayong introduction na ibibigay ni Pastor Rafi. Ayan. Thank you, Lord. Magandang umaga po ulit. At ang ating pag-uusapan po ay actually tungkol sa life verse. Marami po hanggang ngayon ay hindi talaga lubusang nauunawaan ano nga ba itong life verse. Kahit naman po ako noon during my early years, nung aking spiritual birth, ay September 21, 1983, kaagad after the baptism of the Holy Spirit, kaagad na nakareceive po ako ng word pero hindi ko alam yun ang aking life verse. Dahil hindi pa nga po ako familiar doon until siguro nakikita-kita mga manggagawa at dahil sa napakabilis po kasi ng pagtawag ng Diyos sa akin, right after ng aking baptism, actually, nag-decide kaagad ako maging full-time. So parang lahat ay para bang na-surprise. Laging sinasabi, dapat may life verse ka, dapat may life verse ka. Hindi ko na maintindihan, ano ba yung life verse? Ano ba yung life verse? Naalala ko, Sister, the late Sister Amor Lau, siya ang ginamit sa akin ng Panginoon na sabi niya, pag sinabing life verse, ito'y isang bagay na kasunduan ninyo ng ating Panginoon na sa iyong paglilingkod ay naroon ang kanyang pangako. But anyway, bago po natin talakayin ito, gusto ko lang po na i-share itong Psalm 119 verse 105 na meron po itong kinalaman doon sa ating pag-uusapan tungkol sa life verse. Sa Psalm 119 verse 105, sabi doon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Napansin niyo pa, sabi niya, a lamp unto my feet, a light unto my path. Kalimitan, halos lahat naman po tayo ay bago natin nakilala ang Panginoon, halos wala naman direksyon ng ating buhay. Kahit ako po noon, during my early years, hindi ko rin alam saan ako pupunta. Para bang bahala na, para bang come what may, kung dumating dyan, yun na lamang, i-enjoy ko. Pero walang direksyon ng aking buhay. Para bang ang nagiging gabay ko ay ang aking kapaligiran o aking mga kaibigan kung saan kami magkasundo after nung graduation ng high school, nakatuan, kuha tayong UST, mag-aral ng medicine. O nag-medicine ako. After one semester, iba na naman, architecture. Susunod na naman, naging engineering, naging nursing. Walang direction talaga. Hindi ko alam saan ako papunta. Para bang tinotos ka ng agos ng tubig, kung saan dalhin, ay ganun po ang buhay ko. At marami sa atin ang ganoon, walang direksyon. Pangalawa, maaaring confused about the next step. Para bang, ano kaya next step na gagawin ko? Ano kaya susunod? Parang meron ka ng decision, then what is next? Ano susunod? Wala na naman tayong gabay. Or about which path to take and which one not to take. Para bang, ano ba yung tatahakin ko? Ito bang yung narrow gate ba? O ito yung wide road ba? Kalimitan dahil sa, hindi lang sa lack of information tungkol sa salita ng Diyos, ay kadalasan ang napipili lahat ng tao ay yung pinakamalawak na kalsada wherein walang restrictions, pwede mong gawin lahat, parang mas maganda rito, walang restrictions. Bibihira ang pinipili ang daan patungo sa Diyos. Di po ba? At ang kadailanan, wala tayong alam tungkol sa salita niya. Now, ang Word of God is a compass in our life. Pag sinabing compass, siguro man lahat po tayo familiar dyan. Pag sa compass, meron north, south, east, west. So, kung gusto mo pumunta sa north, gamitin mo yung compass, makakarating ka. Gusto mo pumunta ng west, makakarating ka. The same thing sa Word of God.
para marating natin yung dapat na marating na kasama ang Diyos, kailangan natin ang salita niya. Without the Word, talagang maliligaw at maliligaw po tayo. Hindi lamang po, yung mismo yung psalmist na sumulat nito, dineclare niya that the Word of God is a lamp to His feet. So dineclare niya, your Word is a lamp to my feet. So ibig sabihin, ginaguide siya nito kung saan dapat pumunta with the guidance of the Lord through His Word. Kailangan po natin yon. Now, the light of God's Word make things clear and visible. Ang salita kasi ang magbibigay sa atin ng liwanag ng lahat eh. Kung tayo gumagawa ng tama o gumagawa tayo ng mali, salita lang ng Diyos ang magsasabi. Hindi po yung people's opinion, experiences, o hindi yung nangyayari sa kapaligiran, kundi ang salita ng Diyos ang magsasabi ng tama at mali. Tandaan po natin yon. Hindi tao ang magbibigay ng definition when it comes sa mga bagay na mahalaga, lalo sa buhay natin. It is the Word of God. Kaya mahalaga po siya. So hindi lamang po yon, so that we will not fall into traps and snares of the enemy. Maraming traps. Last week, maaaring susunod po na napanood nyo yung isang segment o maaaring susunod na segment na pag-usapan nila tungkol sa credit card. Nahalaga po yan. So, ang salita ng Diyos ang magsasabi sa atin dahil napakalinaw ng sinabi niya sa Book of Deuteronomy chapter 28. Sabi niya po doon, you will not borrow but you will lend to nations. So, once you borrow, then you're not on the will of God. Very clear po yan. Kaya nga, ang Word of God ang magbibigay sa atin ng clear vision tungkol sa lahat ng bagay. Abangan nyo po yun, mga kapatid. Na mapanood ninyo, mapakinggan nyo, maganda rin po yung segment na yon. So, hindi lamang po yun, avoiding darkness involves daily choices of choosing to walk in the light of God's Word. Ang buhay natin punong-puno ng choices. At ang lahat ng choices na yan ay meron tinatawag na lifelong effect sa lahat na gawin natin. At yung everyday choices ng lahat ng tao ay maapektuhan tayo ito. Either maganda yan o hindi, meron itong effect sa atin. Pero under the guidance of the Word of God, hindi tayo magkakamali. Definitely, 100% hindi tayo magkakamali kapag sinunod mo ang salita ng Diyos. Kaya nga po yun ang ating pag-aaralan. Now, walking in the light means disconnecting. Ito mahalaga rin po. Walking in the light means disconnecting from people, places, and things that hinders clear vision. So para maiwasan natin, hindi lang yung mga traps ni Satan, even people, mga tao na pwedeng gamitin para mahinder yung plano ng Diyos sa buhay natin. May mga tao din pipigil po niyan eh. Kaya kailangan maging maingat po tayo at siyempre ang ating kailangan dyan, ang salita ng Diyos. Anyway, ngayon, tingnan na natin bago natin po talakayin na itong life verse. Ano nga ba itong life verse? Parang sa iba, maaring ito ay pamilyar o maaring alam na nila, pero ano nga ba talaga ang life verse? So, first and foremost, dapat lahat ng Christians merong life verse. Lahat. Hindi pwedeng wala. Kaya kung kayo po ay walang life verse, ay unawain niyo po itong aming tatalakayin na huwag po kayo maghahanap sa Bible, mga kapatid, kundi ang Diyos ang magsasabi sa inyo niyan. Kung papaano, iba-iba kasi ang pamamaraan ng Diyos sa atin lahat eh. Iba-iba. Hindi ko pwede sabihin yung pamamaraan na ginawa niya sa akin ay maging pamamaraan din na magaganap sa inyo. Ang mahalaga, i-desire po ninyo ang life verse. Now, ano ba ang life verse? Ang life verse po is a part of the scriptures. Of course, pag sinabing part of the scriptures, ito ay galing o hango sa Biblia. Hindi po ito salita ng tao, kundi mismong salita ng Diyos. Kaya ito ay nasa scripture. So hindi lamang yon that become a touchstone. Pag sinabi pong touchstone, it is a test or criterion. Pag sinabi namang criterion, it is a standard
on which a judgment or decision may be based. So, ibig sabihin, itong life verse, dito magiging base ng iyong mga decision and choices. Kagaya ko po, ang life verse ko po sa Zechariah chapter 3 verse 7, sabi doon, if you obey my law and perform the duties I have assigned to you, then you will continue to be in charge of my temple, and I will hear your prayers just like I hear the prayers of an angel in my presence. Alam niyo po bang inabot ako ng taon para maintindihan ko ito? Hindi po ganun kadali. Nakakalam, ito life verse ko, pero ang tanong, naintindihan mo ba anong sinasabi ng life verse na yan? Ako ngayon ko lang po naunawaan ang masabi nating kaganapan ng verse na ito. Kaya tayo po ay patuloy, mga kapatid, no? Now, so sinasabi rin po sa atin na it can eliminate, reassure, uplift, and energize us to live a life called to live in Christ. So itong life verse, ito yung mag-i-illuminate. Ibig sabihin, ito yung magpapakita sa atin kung ano yung dapat nating gawin at kung ano pinagagawa ng Diyos sa atin, ano yung mga dapat nating i-claim, mga dapat iwasan, yan life verse. So hindi lamang i-illuminate niya ito, i-reassure niya tayo na meron tayong kasunduan o may kasunduan kayo ng Panginoon na hindi tayo dapat matinag o maging maligalig kapag dumarating ang mga problema. Mga kapatid, agayon sa akin, sabi niya doon, if you obey and perform, sabi niya, sagutin ko ang prayer mo just like a prayer of an angel in my presence. Pero may condition siya doon. If you obey and you perform. Now, so sinasabi rin sa atin na a life verse, bakit kailangan natin ng life verse? One is, it will give you a specific way to pray for yourself. Ibig sabihin, Lord, gaya po sa akin, Lord, tulungan mo ako sumunod sa iyo. Lord, tulungan mo ako magampanan ko ang pinagagawa mo sa akin upang ang aking mga panalangin ay iyong tugunin. Meron kayo pagpe-pray. Di po ba? So, hindi lamang yon, it helps cast a vision for your life. So, pag sinabi cast a vision, napipicture mo na sa iyong mind, ano ang magaganap kapag ito ay pinaniwalaan mo at kapag ito ay sinunod mo. Amen. Pangatlo, it helps to make the Bible personal. So kaya sinasabing personal, magiging part na ito ng life mo. Ang sa simula, nang ikaw yung maging Kristiyano, up to the end, yun na magiging part na ng life mo na hindi mo na makakalimutan ang sinasabi ng Diyos at ito'y bibigyan niya ng kaganapan. Amen, amen. Now, yung ating pong pag-aaral ngayon ay magko-concentrate tayo sa dalawang salita. Yung affect and effect. At mamaya mapapansin niyo po ang gagawing segment ay more on conversational, no? More on conversational po kami. Magkakaroon kami ng interaction para maintindihan natin na ano ito. Ngayon, pag sinabi pong affect, it is usually a verb and it means to impact or change. Para bang ano ang naging impact ng life verse mo sa buhay mo. Second, ang effect, it is a noun that is used to indicate the result of a change. Nang tinanggap mo ang iyong life verse, ano ang naging bunga nito sa buhay mo? Mahalaga po itong ating tatalakayin. So anyway, ngayon tayo po ay magpatuloy na. At Mr. Ernie, sino ba ang ating unang dyan? Interviewin. Salamat sa malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa ating pag-aaral sa umagang ito. At una nating tatawagan siyempre ay si Sister Liway. Ayan. Thank you, Lord. So, Sister Liway, more or less, alam na natin kung ano ating pag-uusapan. Ano ba ang Yes po. life verse mo at ano ba yung sitwasyon? Siguro background din nung matanggap mo itong life verse na ito. Ang life verse ko po ay makikita sa Zechariah chapter 4 verse 6.
At ito po ay yung sinasabing, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ito po ay, tuwi ako magbabasa ng Bible, lagi ko po siyang na-encounter. Kada basa ko ng Bible, lagi siya. At tumimo po sa aking isipan yung, teka, sa mundong ito, lagi ang nangyayari sa mundong natin, lagi nang makikita natin lakas ng tao, kapangyarihan ng tao, lalo pag political matters ang ating maririnig sa mga balita. So, nag-ano po sa aking isipan na talaga nga palang tanging espiritu lang ng ating Panginoon ang makakapanaig sa dalawa sa kalakasan at sa kapangyarihan. So, ito po ay tumimo sa akin. Ako po'y naliwanagan doon na tanging sa espiritu lang ng ating Panginoon tayo aasa. So, ito po ay nangyari sa buhay ko nung ako'y nagtatrabaho sa SSS. At alam po niyo sa SSS, pag ikaw ay gusto mong ma-promote, you have to apply for promotion. Kahit alam mo na qualified ka, dapat mag-a-apply ka kasi hindi ka i-consider sa promotion nang hindi ka nag-apply. So, dumating po yung pagkakataon na may promotion na alam ko na ako'y fitted for the position. Ano po, yung managerial position. So, dahil po naman sa nakita ko na may mga applicants na mas senior sa akin, hindi po ako nag-apply. So, ako po'y walang pagkakataong makapag-apply. Ano po. Pero gustong-gusto ko yung position kasi alam ko na ako'y qualified. So, ayun po, nangyari yung mga seniors sa amin na nag-apply, nung dumating po yung assessment nila, disqualified po sila. Kasi ang isang requirements po pala ay tapos ng masteral. So, tapos naman po ang pagsasubmit na application, may deadline. So, nung malaman ko po yun, nagtangka po ako mag-apply. So, unang application ko, rejected kasi late filing. So, ako po ay sumulat sa nakakataas sa aming division na nagpapareconsider ako na ma-consider yung aking application. So, in-endorse po ng big boss namin sa HR sa main office. Nung may endorse po, sumagot po sa akin. Ang sagot po ay late filing. So, nag-apila po ako. Sabi ko, in-explain ko na ako ay nagbigay way sa mga mas senior sa amin. Pero since wala namang nakakuha sa kanila ng position, ako po ay ma-reconsider yung aking application. Dumating po ulit ang sagot sa akin ng main office na ako'y hindi qualified dahil yung service ko for that position bilang supervisor, kulang po. So, ang nakakatuwa po nito, nagpunta po ako sa pinaka-manager namin, boss, ilang bang years ang kailangang may experience ka sa supervisor para ikaw ay ma-qualified sa managerial position. So, itinanong niya sa HR sa main office, sabi niya, at least 4 years ka ng supervisor. Sabi ko, boss, ako po ay more than 4 years. meron akong sa aking sarili na si Lord ay bahala si Lord kung ano man ang mangyari. So, sabi nga, may guts ka. So tuloy-tuloy po yung ko. So, nag-message ang boss ko sa HR na ako'y more than the service na kinakailangan nila. Tapos, sabi kinakailangan mayroong recommendation ang manager. So, sabi ng manager ko, Liway, hinihingi na magkaroon ng recommendation ako sa iyo. Sabi sa akin. Sabi ko, sir, kung yung pong i-allow nyo na ako i-recommenda ninyo, okay po. Kung hindi naman po nyo ako i-recommenda, okay lang din po. Sabi niya, since alam ko naman ang kapasidad mo, bibigyan kita ng recommendation. Pero ito ay suntok sa buwan. Nag-registered sa akin yung suntok sa buwan. Ang sabi ko naman, bahala si Lord. Sabi ko ganyan. Kasi sabi ko, walang magagawa kasi kaya iniipit nila yung promotion
ay dahil parang sa main office may gusto silang ilagay na iba. May bet sila. Siyempre, ako naman ay isang karaniwang empleyado na wala akong masisikaw, wala akong backer. Sila meron dahil sabi nga, pag ikay malapit sa kusina, marami kang kakilala. Siyempre, main office manggagaling. So, ang nangyari po, sige sir, binigyan ako ng recommendation. So, dumating po yung pagkakataon na, ang tagal, hindi nila pinaprocess sa main office. Nagkataon po na bumisita sa amin yung isang ng board. So, in-interview kami, parang natuwa siya sa akin dahil kita niya yung ginagawa ko sa office. So, anong problema mo? Nasabi ko, sir, kasi po ako nag-apply sa ganyang posisyon. Hanggang ngayon po hindi lumalabas yung processing ng aking . So, ang ginawa, talagang si Lord na yun, ang ginawa, pinalo up niya sa HR. In 1 week time, lumabas yung nakuha ko yung Kaya sabi ko, Lord, talagang tama po yung aking life verse na hindi sa pamamagitan ng lakas o ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lang ng Espiritu ng Lord. So, ako'y labis na natutuwa kasi naging buhay sa akin yung aking life verse na yun. Ganyan din po, nakakatuwa, nung si Manny naman po, yung mister ko, ay isinugod po namin sa Manila doctors kasi kinakailangan umiihi na siya ng dugo. Pala, merong na-block ang kanyang ureter. May batong humarang. So, noong pong makita ng doktor, at nakakatuwa po, ang nakuha naming doktor ay yung pinaka-president ng, yung nephrologist, presidente ng buong Pilipinas. So, kaya po ako natutuwa ay bigla maganda ang kanilang service doon dahil agad-agad ang result ng mga lab, mga etc. ganon. Ang nakakatuwa po, nung nagpunta sa aming room yung doktor na mag-o-opera sa kanya, sabi ng doktor, ay mister, bukas po ng alas 6 yata o alas 7 ng umaga, o-operahan na po namin kayo. Sabi ko naman, sumagot ako sa doktor, Dok, hindi na po ma-operahan yung asawa ko bukas. Para akong pinagtawanan. Kasi, siyempre, siguro sa isip-isip niya, ako ang doktor. Alam ko at ako ang may kakayanang gawin ang operasyon. So, nung kinabukasan po, nadala na sa operating room si Manny. Tapos, ako po yung nag-aalala, sabi ko, na dasal ako, Lord, tulungan mo po ang aking asawa na maging okay ang operation. Kung sakasakalit matutuloy ang operation. Pero nananalig pa rin po ako sa inyong kapangyarihan. So, dumating po yung doktor, sabi ko, napunta sa aking room, sa aming room, ako lang po mag-isa ang naroon. Ako'y natakot, baka ako may nangyari kay Manny, pero ang sabi ng doktor, ay, Mrs., Dok, ano pong nangyari? Ganun ako, aligagang, ano pong nangyari? Sabi, good news, hindi na maoperahan ng asawa mo kasi nawala na ang bato na nakaharang sa kanyang ureter. Thank you, Lord. Tama po yung sinabi. Dok, ayun po sinabi ko kagabi, na hindi na siya maoperahan. Naman siya, yung doktor, hindi na tumawa ng kasi yung tawa niya nung gabi, para bagang nakakalibak. Sabi ko, ay Lord, ikaw na po ang bahala. So, nakakatuwa po ang life verse kong iyon. Talagang yung kapangyarihan ng Espiritu ay talagang gumagabay sa amin. Isa pa pong nakakatuwa rin, lately lang, para po naman talagang... Sige lang, sister. Lately lang po, si Ena, nag-resign sa kanyang pinagtuturuan sa Brunei. Kasi po, toxic ang environment. Ibig sabihin niya, toxic yung kanyang employer. So, hindi lang niya masabing employer and toxic, basta ang sinabi niya, toxic ang environment. Bago po siya umuwi ng Pilipinas noon, siya po ay nag-apply sa isang international school. So, ang international school na po ito ay usually British. So, wala pong mga Pilipino doon. Parang isa lang po. So, nag-apply siya. Ang kalaban niya, mga British din. Di alalang-alala si Ena. Sabi ni Ena, Mami, baka ako hindi matanggap. Sabi ko, hindi, maniwala ka sa Panginoon. Dasal lang ang kailangan diyan. Matatalo mo, kahit mga Briton, matatalo mo sila pag ang Panginoon ang nanguna. So, ayun po, nakakatuwa, natanggap po si Ena. At ayun nga po, bumalik na sa Brunei at siya po yung nag-i-start na ngayong August ng pagtuturo. So, thank you, Lord. Nakakatuwa po. Buhay na buhay po sa akin yung aking life verse na iyon. Bagamat marami rin po akong naanong life verse, pero ito po ang tumatak sa akin na lubos. Thank you, Lord. Talaga naman, pag sinabi mong life verse, apektado yung buhay mo, hindi pwedeng, may impact talaga to the point na
there's a complete turnaround, no? Hindi lang basta yung sabihin mo na naniwala ka, kundi yung buhay mo mismo, bunga ng salita ng Diyos, ay nagkaroon ng pagbabago na very dramatic, in a sense na hindi pwedeng hindi nababago na ang mga choices mo sa buhay, tsaka yung belief system mo, no? Si Sister Merta, isang kapatiran, ganun din. Meron naman siyang sa breast cancer, at nagpa-pray-over din siya. Sa San Pablo rin ito, nagpa-pray-over siya. So, sa Sunday yung fellowship, so kinabukasan, operahan na siya. Nung inooperahan siya, nagtataka siya ba't ang tagal-tagal? Sabi niya, Dok, bakit matagal? Sabi niya, kasi yung yung preliminary ba, yung kinakapa. Sabi niya, hindi ko makita yung bato. Yung bukol. Bato. Yung bukol. Sabi niya ganun. Sabi niya, na-pray over na ako, kaya magaling. Ay, hindi, imposible yan. Nung 1 linggo, nandiyan yung bukol ngayon, nawawala. Hindi pwede. So, pina-check uli. Ay, walang bakit ang bukol. Ano mga, di pinauwi. So, yung bang makita natin, yung the power of God is not only working in the situation, but in the very mind and heart of the person who believe, no? So, yung isang tanong ko kay Sister Liway, ano naging impact nito? Ano na pananaw mo sa buhay? Anong difference ang nangyari ngayon sa buhay mo nung naranasan mo lahat ito? Ano mga nangyari pa sa iyong buhay in a sense na yung pananaw mo, yung belief system mo? So, ang nangyari po sa akin talagang dahil ipinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa buhay ko, talaga pong nag-ano sa akin na maglilingkod ako sa Panginoon, na tuloy-tuloy ang paniniwala ko at siya ay uunahin ko. Kaya nga po, may mga pagkakataon po ako na kinakailangang umattend ako sa ganon, umattend ako sa ganon. Halimbawa, reunion ng pamilya, reunion ng mga kaklase. Pero po, pagka po yung tumapat sa prayer meeting, talagang uunahin ko si Lord. Kasi talaga pong ipinakita ng Panginoon na wala tayong magagawa kundi sa mamamagitan laang niya. Amen. Wala sa anumang gawain natin, sa ating mga kabuhayan, sa ating mga health, sa ating kundi tanging Panginoon lang po ang makapangyarihan na magbibigay sa atin ng good health, ng lahat ng provision sa ating buhay, ng kaligayahan. At sa pamamagitan po ng ating community, talaga pong nagkaroon ako ng joy. Ayun. Kaya, thank you Lord. At gayon din po ang pamilya ko, bagamat hindi kami sama-samang nakaka-attend sa prayer meeting, ay alam ko na marami nang tumanim sa kanilang puso't isipan ng mga salita ng Panginoon para sila'y, kung saan man sila naroon, ay uunahin pa rin nila ang Panginoon. Amen. Mr. Liway, matanong lang kita. Yes po. Kaya mo bang ma-recall kailan mo na-receive yung life verse mo yan? Parang mga 90s. 90s. Pero nung time na yon, naging very clear na ba sa iyo talaga ang kahulugan nun? Nung primero po hindi, pero as I go along sa pagbabasa ng Bible, So inabot pa ng mga ilang years? Ganon? siguro po Bago siya matagal-tagal din po bago na-establish. Yes po, na talagang yun ang life verse ko na nangyayari sa buhay ko yung life verse Ano na yun? yun. Dumating, nabasa mo lang siya o talagang inimpress ng Panginoon sa puso mo o paano? Paano siya dumating? Sa palagay ko po ay inimpress ng Panginoon sa puso ko. Kasi po, maliit pa lang po ako po ay na sa Bible. Kasi po, ang aking mother ay Protestant. So, kami po ay, sa First Evangelical Church po yung mother ko. Okay. So, lagi pong, ang sinasabi nila, magbasa ng Bible. At dumating nga po ako sa Buto, no, second year high school ako, nagbabasa ako ng Bible dahil ako'y napapunta ng Pasig. Yan. Kaya hindi siguro po nag-reflect agad sa akin yung aking life verse. Kasi po nung ako'y nag-iisa sa Pasig, ako'y nagbasa ng Bible. Ang dumating sa akin doon ay yung sa Revelation po na ng pagkagunaw na ganun po, ay ang mga sign na magugunaw ang mundo ay yung may earthquake, may bigla pong nagka-earthquake. Ako po nag-iisa, langit-ngitan yung itaas ng aming inuupahang bahay. So,
parang, kumbaga po, naiwan sa akin ang pagbabasa ng Bible noon during high school po, second year high school pa naman po ako. So, nung tuwira na po akong laging nagbabasa ng Bible, ay nung pong ako'y mapapunta na rito sa Compi, 1989 yata yun. Oo. So, kumbaga, naging pamilyar ka na dun sa Zechariah chapter 4, Opo, verse 6. tuwi po ako magbabasa ng Bible, ipinapakita sa akin ni Lord. So, doon ayun. pa lang, hindi mo alam na Kung ano ang... may ini-impress na pala ang Panginoon Yes sa'yo. po. Until, ito lang lately siguro, na nagkaroon ng rhema Marami pong, siguro, o maraming insidente marami nangyari. pong insidente na yung ipinapakita ng Lord na talagang siya lang ang makapangyarihan sa lahat, na magagawa ang lahat. Ganyan po, kaya talaga pong naging ano sa akin yung Yung aking Zechariah life verse. chapter 4, Opo. verse 6. Anyway, yun nga po, no? Yung gusto lang namin po maiparating po sa inyo na itong life verse ay hindi naman kagad ito dumadating ng ganoon, naintindihan kagad. Minsan inaabot po ng years bago maintindihan eh. Yes po. Saka mo lang makikita na ngayon na ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos, not by might nor by power, but by the Spirit of God. So ibig sabihin, kahit ganong katalino ang isang tao, ganong kalakas ang isang tao, ang totoo po, it all depends on God. Yes po. Kaya nga John 3:27, sabi po doon, no one could have anything unless God gives it to him. Amen, amen. At may awitin ka dyan, di ba? Itong awitin mo na talagang ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito po yung awitin namin lahat, mga kapatid, dahil napakaganda ng awiting ito. Thank you, Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, tanong natin si Sir Luman naman. Matanong naman po natin si Sir Luman. Sir Luman, Sister kamusta na po Doris. kayo? Thank you, Lord. Sister Doris. Sister Doris ang ating Doris susunod. ba? O, sige, Sister Doris. O, sige, sige. Ayan, Sister Patingin ako Doris. Sister Luman, Ayan. Well, welcome po. Alam ko nga isa sa mga ano to ang tawag doon, favorite. Haligi. Isa rin sa mga pillar of the church ang Saka San Pablo laging, Group. laging ito pag meron talagang call na kailangan dito, andyan kagad yan. Ano. Sister Doris, ano ba ang iyong maibabahagi sa amin tungkol sa pagdating sa Life tinatawag verse. na life verse? Ayan. Una-una po muna, good morning Jesus sa lahat pong nakikinig sa atin. Ang aking pong life verse ay sa Philippians 4:6 and 7. Do not worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart, and God's peace, which is far beyond our human understanding, shall keep our hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Amen. Pastor- Sir Doris, may kwento mo nga yan. Paano ba dumating sa yan? Pastor, ayun nga po, parang nung ako po'y nakikinig sa inyo kanina, sabi niyo po'y pag minsan, hindi agad niyo po mauunawaan yon. Pero po yun sa akin, since siguro
nung ibigay po yan sa akin ni Lord, matagal na po ako nagsasuffer kasi ng depression dahil nga po doon nga, madalas ko pong maikwento nung aking pong pagbubuntis. Kaya po noong napasali po ako dito sa Comfy, meron pong nag-invite sa akin at natutunan ko po ang magbasa ng Biblia. Agad-agad po akong nabigyan ng salitang ito. Agad-agad po na nagkarema sa akin. Dahil nga po ako ay nagsasuffer ng depression, noong pong matanggap ko po itong salita na ito, na parang natigil po yung aking pag-worry at ako po ay na-focus po yung aking attention sa ating Panginoon na siya po talaga ang makakapagbigay sa akin ng hindi lang po kagalingan pati rin po yung peace na naramdaman ko ay talaga pong sigurado ako na nanggaling sa ating Panginoon. At ito pa po ang isang milagro na nangyari sa akin. Hindi lang po yung utay-utay akong pinagaling ng Panginoon, kundi abrupt. At yun po yung matatawag talaga nating miracle. Dahil pagdilat po ng mata ko, agad pong nakita ko na malinaw at nakita ko po yung binabasa ko. Kaya po yung pong epektong ito ng salita ng ating Panginoon. Una muna, nabasa ko, and then sumunod po, nagkameron po ito ng rhema, nagkameron po ito ng buhay sa akin, dahil hindi na po ako nag-worry noon at utay-utay po ako talagang pinagaling ng ating Panginoon. Ito po yung kwento ng aking life verse. Okay. So, natutuwa ako doon sa ginamit niyang salita. Ito ang tugon sa aking buhay. Sa madaling salita, parang nagkaroon ng meaning, nagkaroon ng kabuuan, yung hinahanap mo sa buhay nung araw pa, yung salitang binigay sa'yo. Totoo po yun, Minister. At saka kayo naman po ang unang makakapagsabi kung anong naging epekto nito sa akin. Kasi nakita po ninyo ako, una, nung ako po'y dumalo doon sa fellowship natin, kina Sister, ano nga po ba yun? Mother ni Arnold. Opo, Sister Oring. Sister Oring. Nakita po ninyo ako, dinescribe nyo pa ako, yung babae sa sulok na iyak ng iyak. Tapos, ayun po ang description nyo sa akin. So, nakita po naman nyo yung mga sumunod na pangyayari, yung naging epekto. Kaya, yun po yung sinasabi ni ano po yung affect. Yung Paano effect, ito? affect. Paano naapektuhan ka? Oo, apektuhan. So At nagkaroon ka saka yung ng effect. great transformation kaagad no? Opo, bigla Parang po immediate kaagad. Opo. transformation. Physical Physical, emotional. From warrior to ano ngayon. Tsaka nung umaten siya, hindi siya nakakatulog. Opo, hindi po. Hindi siya natutulog. Hindi ako nakatulog. Pero right after nung nagkaroon siya ng faith doon sa prayer, that night nakatulog ka na. Tama po. Natatandaan niyo pa pala po yun. Oo. Pero that was 1992 pa, Pastor. Matagal na rin yun yung talaga. first. Oo. Sister, kagaya rin ng tanong ko kay Sister Liway, ano ang maganda siguro, ano naging epekto nito sa relasyon mo sa Diyos? Ayan, nabanggit niya kasi yung naging epekto ng kanyang life verse. Actually, ang tawag po namin dito, experiential knowledge. Dati, knowledge lang Pero, May personal experience na ngayon. plus the experience, Hindi ayan. nahiram. Talagang encounter sa Oo. buhay. Meron siya sarili talaga. May hindi nag-copy paste. Hindi nangihiram. Hindi nanghihirap. So, ano ang naging epekto nito? Unang-una, sa relasyon mo sa Diyos. Ano effect o affectation, kumbaga? Lalo po ako naging malapit sa ating Panginoon dahil nakilala ko po siya Kasi noon po, ako po ay nag-aral sa Catholic school from elementary, high school, kahit po nung college. Pero wala pong personal encounter sa Panginoon. Lagi po akong, meron po kaming subject na religion, lagi din po kaming nagpunta sa simbahan, nagpe-pray ng rosary. Tsaka po kahit nung high school, kahit po nung college, sa theology po namin, pero never ko pong ako nagkameron ng personal na encounter sa ating Panginoon. Not until po nitong nangyari sa akin. Kaya po, pag nire-reminisce ko po yun, sabi ko,
At si Lord na po yun, nangyari po yun sa akin upang ako talaga ay magkameron ng personal na relasyon sa Kanya, personal na encounter. Dahil kung hindi po nangyari sa akin yon na mabubulag ako, tapos nagka-depression ako, hindi po siguro ako lalapit ng ganito sa Panginoon. Tama lang po na linggo-linggo ako'y sisimba. Tama lang po ako'y magpapasalamat sa Panginoon dahil ako po'y nagkaanak after 11 years. Pero never po ako maging ganito kasi dihis sa aking paglilingkod at sa aking relasyon sa ating Panginoon. Siguro ang kaibahan talaga, maganda yung sinabi niyang salita personal encounter. Sa madaling salita, buhay na buhay sa Kanya yung salita ng Diyos na natanggap niya. Why? Because she actually experienced the very power of God. Yes. Yun ho ang kahalagahan ng life verse. Hindi lang yan para i-claim, para lang pag may crisis, alalahanin mo, ulit-ulitin mo. Hindi. May track record na si Lord sa iyo. Kaya pag ano naging resulta sa iyo ngayon yan? Pag may mga dumarating na problema, after all that encounter, ano ngayon ang pananaw mo sa buhay pag may mga dumarating na problema o may problema man ngayon? Minister, alam niyo po dahil hindi naman po yan talagang completely nawawala sa buhay natin ang Opo, problema. opo. Kasama. Siyempre, bumabalik-balik po, nagkakaproblema tayo. Pero madali po akong makabalik sa ating Panginoon dahil lagi po niya akong, dahil meron na nga po tayong personal na relasyon sa Kanya, lagi po niya tayong kinakausap. Lagi niya po tayong binibigyan ng lakas ng loob at assurance at nangnanangan na po tayo sa Kanyang promises. So yun po yung nangyari sa akin nung simula nung tanggapin ko si Lord bilang Diyos at tagapagligtas ko. Isa pang napakagandang binanggit niya, kinakausap siya ni Lord. No? Ito yung buhay natin ngayon Nakakarinig tayo sa ating Panginoon. Kaya pag may life verse ka, kumbaga in a sense, connecting connecting link mo na meron akong salita, kinausap ako ng Diyos at alam kong kakausapin pa ako ng Panginoon. Amen At po. alam kong kinausap ka rin kasi may awiting ka rin na ipinagkaloob sa iyong Panginoon. At napakaganda nitong lyrics na to kasi gustong-gusto ko dito yung dulo Ayan. Amen, amen. Pero Huwag bago tayo magpatuloy siguro, break muna tayo. Doon muna tayo sa mga may Sige, birthday. break muna tayo. Oo, medyo itong topic kasi natin, malawak po ito mga kapatid Kasi ito yung mga experiential Ito yung mga testimony. Yes. Hindi lang po ito mga nagkikwento kami ng mga life verse, kundi ito po yung mga life verse na ito ay nagkaroon ng illumination, nagkaroon ng reassurance, na-uplift, na-energize ang bawat isa And to live for na-inspire. Christ. Na-inspire Kaya tayo na nandito magpatuloy. hanggang ngayon na sabihin na natin na talaga namang grasya lang ng Diyos up to this time for 42 going to 43 years. Kaya tayo nandito dahil sa naranasan natin ito. But anyway, dako muna tayo sa pagbati ng mga may kaarawan sa araw na ito. September 16, 2023. Yes, Yan. happy birthday kay Sister Sister Femi Carino. Carino from Village East. Yes, Brother Jeffrey Hernandez, Kalawan. Anak ni Sir Oo. Ami. Siyempre, Sir Giselle Magtibay. Magtibay. Maaaring Ayan, ito'y silang taga-tumalim. tatlo. Oo. Mga taga-tumalim to. Anyway, maligayang bati sa inyong kaarawan sa araw na ito. Enjoy your day. Enjoy your day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
Happy Ayan. birthday! Happy birthday! Ayan. Thank you, Lord. So, Pero tayo- bago tayo magpatuloy, meron pa po isang awitin si Sister Doris. Talaga naman pag panahon ng maraming problema, maraming nanginginig dyan. Di po ba? Pero itong awiting ito, ang magpapalakas sa atin, mga kapatid. Thank you, Lord. Huwag kang mayayanig kung hindi dinutugon ang mamalangin mo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Maghintay, magbantay, manalangin ka. Patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. One more time! Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Maghintay, magbantay, manalangin ka. Patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. May magandang mangyayari sa'yo. May magandang mangyayari sa'yo. May magandang mangyayari. Tiyak, may magandang mangyayari. Amen. Of Kaya course. dako na tayo kay Sister Luman. Ayan, the police woman. The retired na pala. No? Retired police woman. Ayan. Ayan, Sister Luman, ano po ba ang inyong life verse? Matthew 6, verse 33. Matthew 6, Verse 33. Verse 33, Okay. Ano pinakalagay doon? seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Para nahati sa tatlo yun eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Parang may condition pa dun eh, na sineset ang Panginoon. But anyway, nang na-receive niyo po ito, paano na-receive niyo po ito sa Luman? Kasi meron nagregalo sa akin yung panlagay sa table, parang yung figurine siya, ganun. Ay nang nakasulat doon. Eh di, sa tagal kong nagsaserve sa, naka-assign sa San Pablo City Police Station, ay di lagi namin yung binabasa ng aking mga kasamahan sa, sa umaga. Tapos, talagang malaki ang nagawa nun sa akin dahil yung time na yun na si Mahal ay may sakit, yung aking brother husband, ayun lang ang aming pinanghawakan ng naming mag-iina. Kasi yung aking anak na panganay, naunang naka-attend dito sa, sa Kumpi. Sabi niya, Mami, na lang po ang ating laging bubulay-bulayin dahil ayan po ang makakatulong sa atin. Noong time na yun, si Mahal ay may sakit. Talagang hindi ko na malaman kung anong gagawin, pero si Lord naroon pa rin at ipinoprovide niya lahat ang mga pangangailangan namin. Nagdialysis yan ng 8 months, pero nung after noon ay binigyan siya ni Lord ng donor na matransplant. December 23 na siya ay matransplant. Nakasurvive siya ng less than 5 years. Kaya talagang si Lord ay kumilos sa aming mag-iina. Ang mga bata, patuloy sa kanilang pag-aaral, hindi niya kami pinabayaan. At sa ngayon nga, ang mga mga may pamilya na, si Chinky, binigyan ng magandang hanap buhay, binigyan ng bahay, binigyan ng mga sasakyan. 3 anak. Oh, ngayon din si Sunny, Si yung Sunny, aking pangalawa, oo. Binigyan ng malaking bahay, binigyan din ng mga sasakyan, at saka mga minegosyo pa sila. Ang akin naman pangalan, si Mana, di ba siya ay nagsaserve kay Lord, nang naandito pa, siya ay
laging kumakanta sa praise and worship. Siya ang nag-lead. Ngayon naman siya ay nasa sa Amerika. Kaya talagang si Lord ang kumikilos sa aming mag-iina. Yan ang aking ano. Oo, thank you, Lord. So, yung pala istorya, no? Ngayon ko lang nalaman yun, na yung pala Matthew 6:33 ay during time na may sakit yung husband mo. Alam din yun ni Minister Ernie. papaanong, yung time na yun, nagpe-pray meeting na kayo, sister, hindi pa? Nagpe-prayer Prayer din meeting na? kami. Oo. Kaya ako nga inaano Tanda ko po yun nang mag-pray over si Minister Ernie do sa brother husband niya. Kami po ikasama. Oh, thank you, Lord. Yes So, po. yun ay dumating na hindi nyo inaasahan na yun ang salita na panghahawakan nyo hanggang ngayon. Nakita na natin ang resulta hindi dahil sa hindi gumaling si brother, no? Dahil lahat naman ng bagay may nakatakdang panahon talaga yan. Pero yung pangako kasi ng Panginoon doon ay naganap na sa family mo, sa mga anak mo, no? Lalo yung mga 3 lalaki, apo mo, ang lalaki. Talaga napakalaki ng mga apo ni Sister Luman, At ang nakakatuwa doon sa 3 yan, parang magkakamukha. Kaya parang, sabi ko, parang mga kambal to. Kundi lang matangkad yung isa, dahil yung pinaka-eldest, di ba? Tapos yung dalawa, parang 3 atang kambal ito. But anyway, mga kapatid, no, nakikita niyo po na yung life verse ng bawat isa ay hindi lang basta dumating ng ganoon, kundi ito ay meron talagang naranasan nila. At hanggang ngayon pa rin ay patuloy pa rin nararanasan. Kasi po ang life verse, all throughout, kaya nga tinawag na life verse. Ibig sabihin, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, yan ang salita na ating pinanghahawakan na hindi lang po ito kasunduan natin sa Panginoon, kundi ito po ang siyang magiging gabay natin, magiging protection natin, magiging kalakasan natin sa mga oras na sabihin natin na storms of life. Kasi iba-iba ang bagyo ng buhay Iba-iba din ang level. May intensity 1, 2, 3, 4, 5. Meron po yan Pero ang ating mga life verse ang siyang gagabay sa atin hanggang sa magkaroon ito ng kaganapan ng pangako ng Diyos sa buhay natin at sa mga susunod pang henerasyon. Kasi ngayon, ang nagbe-benefit na sa bawat itong ating mga 3 kapatid, ang mga anak na Para bang second generation na. Then, yung third, yung mga apo, and God willing, mga apo-apo pa, maabutin pa natin yan. Pero ang pangako ng Diyos ay mananatili. Amen. Thank you, Lord. At, Mr. Ernie, meron ka bang maidadagdag? Yun lang, lalo na ngayon si Nanay Luman practically nag-iisa na, dahil lahat ng kanyang... Paano po nagiging practical ngayon itong salitang ito sa buhay nyo? Because it's a new challenge, wala na mga bata, practically kayo na lang po ang nasa bahay ngayon, may kasama lang kayo. Paano po nagiging buhay sa inyo ang Matthew 6:33? Kay Lord na lang ako umaasa na lagi niya akong poproteksyonan at saka ililigtas sa anumang kapahamakan. Alam kong lagi siyang naandun at pati yung aking siyayang kasama ay protected niya. Actually, parang it's a form of security na sa inyong katandaan, meron at meron ng Panginoon na siyang gagabay at magpoprotekta sa inyo. Pero pag kayo nalulungkot, anong ginagawa ninyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon gamit ang inyong life verse? Pag ako'y nalulungkot, sinasabi ko na lang kay Lord na gagabayan niya ang aking mga anak na kung ako'y mawala dito, siya na ang bahala. Bigla naman ako naiyak doon. Tinapos ka. Nanay na nanay talaga. Wala naman magagawa na tayo pupunta doon Naman. Pero siyempre, ang pangako naman po ng Panginoon, ito naman ay generation to generation. Kaya nga lagi sinasabi, fear not, for I am with you. Ang Diyos ay, may plano ang Diyos. Kaya nga, pag sinabing will, God has a purpose, God has a plan, meron siyang moral will, meron siyang desired will.
Pero definitely, God is always there. Lagi siya nandyan. Na hindi tayo pababayaan. Bagamat, sa tingin natin parang, mag-isa na lang sa luman. Paano ngayon? Ang Diyos ay ever near, lalo sa Kanya ngayon. Lalo sa mga balo. Ayan. Well, ang May balo kanta rin ay- siya. Ang kanta niya mabilis, hindi mabagal. Ayan. Put Jesus on top. Ayan, awitin yeah. natin ito. Amen. Put Jesus on top, and blessings won't stop. Put Jesus on top, and blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. One more time. Put Jesus on top, and blessings won't stop. Put Jesus on top, and blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Thank you, Lord. Pastor? At dyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. And we hope and pray na naging malinaw po sa atin ang life verse. Kaya sabi ko po, every Christian should have a life verse. Huwag niyo pong hanapin ang life verse. Yan ay darating. You have to pray for that. Manalangin kayo, hilingin niyo sa Panginoon. Again, sinabi ni James, if you lack wisdom, you pray to God, and God will give it to you generously. The same thing sa life verse. Hingin niyo sa Diyos at ibibigay niya. So ngayon po, bago kayo magtapos, meron pa rin po isang awitin na sabi nga, ang salita mo'y liwanag ng aking buhay. Amen. Thank you, Lord. Salita mo'y liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit, maging sa ginto at pila. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Amen. Thank you. Tayo manalangin. Lord, maraming po salamat muli sa pagkakataon na ginamit niyo po at inyong anak, Panginoon. Lord, we pray, continuously bless your children, O God. Nawa itong segment na ito, Panginoon, ay maging blessing sa lahat at magkaroon ng desire na ang bawat isa ay magkaroon ng life verse. Lord, wala kami hiniling, kundi tulungan mo po kami na magampanan namin ang iyong kalooban. Patuloy mo kami bigyan ng isang pusong masunurin, Panginoon. At patuloy namin dinadalangin its family, O Lord, na nakapanood, nakarinig nito. Bless them, O God, with all spiritual wisdom, all spiritual things, O Lord. Bless them. Maraming po salamat. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. everyone. See you again. Bye-bye. God bless.